Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Maligayang Pasko po. Bahagi pa rin ako ngayon ng Kapaskuhan. Hanggang sa linggo. Sa iba hanggang January 6. At manikong bagong taon sa inyong lahat. Bagong taon 2026. Bahagi yun na huwag natin kalimutan na sa paanyaya na ito, sa kamistahan ng mahal na Virgen Maria, ay nawa magabayan tayo. Huwag natin kalimutan yung dala-dala ni Maria na dapat maging dala-dala rin natin. Kahapon ay pinamahagi natin yung inyong mga inialay ng mga inihandog natin sa loob ng siyam na araw. Sinabi ko po doon sa mga pinagbigyan natin na yun ay bunga ng pagbabahagi ng mga kapatid natin ninyo na inialay sa loob ng nobenaryo, simbang gabi, para makaibig tayo sapagkat sa kapanahunan ng Kapaskuhan sa lumbang namin, sabi nila, gawa ng ito ay araw ng pagbibigayan. Ano tama? Ano ba? Pero sabi ko, mas nakalimutan ninyo yung na mahalaga na ito yung araw ng atin pagbibigay ng Diyos ng kanyang sarili. Nakita natin yung pagbibigayan. Nakalimutan natin yung nagbigay. Lalong-lalo na yung Diyos na nagbigay ng kanyang sarili. Kaya nga sa itong taon na ito, 2026, kasama ni Maria, huwag natin kalimutan natin ay dala-dala natin sa Jesus. Kasama natin sa Jesus. Sabay kapag hindi natin kasama sa Jesus, baka sabihin natin ay hindi natin alam kung saan tayo pagtungo. Bahagi yun. Ang nasa isip ko, sabi ko, yung mga taga-Bohol, mayroon nung kasing ginawang bridge sa Bohol, tawag ay Lubog Bridge, ay 20 years na hindi natuloy. Bakit? Sasagasaan yung simbahan. So kaya naging tourist attraction na naman. Ay nakakalungkot. Tourist attraction, ano ang sabi ng iba? Nakakalungkot na sa tourist attraction of stupidity. Masakit pa rin yan. Bahagi yun. At sana yung taon natin 2026, yan yan hindi ganon. Hindi isang putol na tulay. Ngunit isang tulay na aabot sa atin sa panibagong destinasyon. At hayaan ninyo na sa pag-inilay na ito, nais natin bigyan ng pagkataon sa pamagitan na nakita natin mga prutas nasa sa ating harapan. Ito'y ika-anim ko na taon na magdiriwang na New Year sa parokyang ito at naging bahagi ng inyong kultura na may prutas sa altar. Hindi ko na ako naipaliwanag kasi akala ko ay alam na inyo. Yung Kristiyanong kadahilanan, hindi mga Kristiyanong kadahilanan, baka sabihin nyo ay swerte yan, swerte. Ay hindi yung mga Kristiyano. Bahagi yun. Sana makita natin yung alin. Anong bagay yung Kristiyanong kadahilanan kung bakit may prutas tayo sa altar. Yun nawa yung nais natin bigyan ng diin sa pagdidilay natin ngayon sa araw na ito sa dakilang kamistahan ng mahal na Virgen Maria at sa taong pagpasok ng taong 2026. Manatagpuan natin sa aklat ng Exodus, chapter 26, chapter 23, verse 19. Anong sabi ng Panginoon?
Sa lumang tipan, you shall bring the first fruits of the soil. Saan? Into the house of the Lord your God. Dalhin ninyo ang mga unang bunga na mula sa lupa sa tahanan ng Panginoong inyong Diyos. So bahagi mo, isang pagtugon. Sabi nga mo natin, unang ani. Unang ani. Kaya nga po sa mga Israelita, inialay nila lalong-lalo na yung alin. Hindi lamang unang ani, the best fruit. Hindi yung bulok. Ngunit the best fruit. Kaya nga, inialay rin nila yung panganay na lalaki. Ang tawag ko nila rin alin, yung bikurin. Bikurin. Parang bukid, no? Bikurin, kinambalikan. B-I-K-U-R-I-N. No? Bikurin. Sa wikang Hebreo. Na ano yung sabihin? Ito ay isang paghahandog ng pagpapasalamat. Para mapuntawarin natin. Paghahandog ng pagpapasalamat. Paghahandog ng palasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob sa atin sa loob ng 2026. Kaya kaya ng mag-aalay. Kasi may iaalay tayo. Sabi ko nga, huwag yung iaalay yung hindi nyo. Hindi yung aalay yun. Yung iaalay lang ninyo ay kung ano yung mayroon sa inyo. Yun ang iandog ninyo. Ano ito yun eh? Lalo na sa kapanahunan ng mga unang mga kapatid natin sa aklat ng Exodo, lalo-lalo makalabas ng nila sa Egypt. Kaya, inialay nila yung mga prutas na ito sa templo ng Jerusalem. At ano pa yung pangalawa? Confession of faith, pagpapahayag ng pananampalataya. Pagpapahayag ng pananampalataya na alin, higit sa lahat, yung pananampalataya na alin, hindi ka makabayaan ng Diyos. Hindi po kung mapapansin natin yung awit ni Maria, Magnifica, yung awit ni Zacarias, Benedictus, na bahagi ito, kaya nga sabi ni Simeon, ay maliwanag na kaya na niyang ihahin ang kanyang sarili sa harapan ng buong may kapal. Kaya itong mga prutas na ito ay bahagi mo ito. Tanda ng pagpapasalamat sa taong nakalipas. Hindi yung ba't ka may mga prutas dyan. Kasi ano yan, swerte na hindi o maging sabihin nyo, pagpapasalamat sa nakalipas na taon. Ang pagpapahayag ng pananampalataya na hindi tayo pababayaan sa taon darating na maaari hindi natin alam kung anong mangyayari. Ang bakit lang tayo nagtitiwala? Nagtitiwala tayo sapagkat alam natin na noong nakalipas sa taon ni Alin ay hindi niya tayo pinag- We are survivors. Ayaw na natin tayo. Survivors tayo 2025. Tayo yung mga buhay na saksi ng pagliligtas ng Diyos. At pag-ilangan natin, pag-iniwala natin na ang Diyos ay hindi nagpapabayag. Kaya mga sa unang pagbasa, natin yung sa unang pagbasa, ano sabi sa aklat ng bilang, inutusan ng Diyos si Moises. Anong sabi ng Diyos kay Moises? Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak, alam na nga natin si Aaron at sa kanyang mga anak, yun ay nagtutawagin natin ay lahi ng mga Levita. Yun yung mga pinanggalingan ng mga lahi ng mga pari nung kapanahonan sa lumang tipan. Levites, bahagi yun ng ano sabi ng Panginoon kay Moises na pagpanalin mo ang aking bayan. Kaya bahagi nino na makita mo natin sa damay unawaan natin kung bakit tayo
tayo nagpapaspas bago pa lamang magmisa, na alin, na ang Diyos ay handa magbigay ng kanyang pagpapala at pagpapaspas. Wala po tayong nagagawa. Bahagi yun. Hindi yung babasbasan ka lang kasi may ginawa akong mabuti. Hindi yun. You retain the blessing. Pinapakilala mo lamang na pinangalagaan mo yung pagpapala ng Diyos sa pamagitan ng iyong pagkabuti. Hindi sapagkat pinagpala ka dahil ikaw ay mabuti. Una, tingin sa lahat, ikaw ay pinagpala ng Diyos. Para po sa mga Hudyo, mayroon silang pitong iniaalay. Tawagin na natin yung pito-pito, ano? Kasi ito yung nakikita ko sa kanila, no? Ano itong pitong mga prutas na ito, no? Nakasisarang yung bilog. Hindi na mo lang ang prutas sa prutas, managaling bunga. Bunga. Katulad na rin mga nangalin, trigo, wheat, barley, grapes, figs, pomegranates. Sabi ng mga taga-Lagdalalan, meron ako palang nagtatanim dito ng pomegranates. Okay, nag-isa kahapon. Olives. Ewan ko lang kung may olives na rito. At yung panghuli na dates. Dates. Yan o sa Philippines. Maraming dates yan. Yan lang walang bunga. Mga lalaki pala yun. Meron pala yung dates, babae at lalaki. Pero ito mo, no? Ito yung kalimitan nilang iniaalay kasi ito yung malang sa kanila. Hindi ko kinakailangan bilog. Kahit dalawang prutas, bahagi yun. At sana ho, nakita namin natin na itong mga prutas na ito ay pagkilala natin sa Diyos. Sa mga biyayang pinagkaloob sa atin at magtiwala. Kasi hindi natin alam kung ano yung darating sa bukas na ating hinaharap. Kaya kinakailangan natin hindi rin ako pinabayaan ng Diyos sa mga nakalipas. Hindi rin niya ako pinabayaan. Sabi na natin, remember the promise of the Lord. Yun ang kalimitan ipinapahayag ko ng mga Israelita. At palagi ninyong alalahanin na kayo ay pinangakuhan ng Diyos. At magtiwala tayo sa pangako na iyan. Pero kinakailangan yung prutas na iaalay natin. No? It needs to be offered. Hindi lang yung meron tayo, iaalay natin sa Diyos. Napakahalaga yung pag-aalay. Kaya nga sa amin, mayroon tayong bahagi ng ating misa na alay. Offertory. Yan yung bahagi ng pag-ius natin. Inihandog natin. Hindi lang yung isang prutas. Hindi lamang yung mga bunga ng ating mga pag-asaka. Malungkos. Hindi kasi yung pera, iniaalay natin, umayan ang ating paghihirap ng ating ikatrabaho. Anong kaugnayan nito kay Maria? Malaki yun, no? Kasi marami ito, inadasal natin palagi. Sa wikang Ingles, no? Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed is the fruit of your womb. No? Sa wikang Ingles. Sa Tagalog, ay mapalan ang nasa sinampunan mo. Pero sa English, blessed is the fruit of your womb. Si Maria ang nagdadala ng pinakamahalagang prutas. Ang prutas ng paglilikas na iniaalay niya para sa daigdig na ito na nagkaroon ng kagalakan sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ang prutas sa dinala ni Maria sa loob ng siyang buwan upang magdulot sa atin ng
kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya kinakailangan mo natin makita yung pag-aalay nito katulad ng pag-aalay ng mahal na Birhen Maria. Para saan? Bahagi yun. Kaya po mamaya, bibindisyonan natin yung mga prutas na ito. Pero isasama rin natin kung kayo ay may mga prutas din. Alam ko, yung iba sa inyo may mga prutas. O kahit mawala pa kayong prutas, pwede kumuha man lang kayo kahit bayabas. Prutas din yun. Na maging bahagi. At sana po yung ganitong klase ng pagkaunawa. Ito ay maging tanda na alin. Na pag nakita natin ang mga yan, ay isang pagpapasalamat sa taong 2025 at isang paniniwala sa Diyos na hindi nagpapabaya para sa taong na ito 2026. At yan din, kaya mamaya yan pagkatapos ng misa, pagkatapos ng pao, ay ibabahagi mo natin yan sa lahat, sa maaari. Lalong-lalo saan? Sa mga lupa. Huwag natin kalimutan ang ating mga lupa. Tanda ng alin? Ng kalailanan ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na nawa ay makita natin sa ating pagkilon sa daigdig na ito na nawalang kayo walang naniniwala at nakakaligtaman. At sa ganitong klase ng pagkaunawa, idulog natin sa harapan ng buong kapag na patuloy tayong gabayan. At sa taon na ito ay kaakibat ng panalangin ng alin, ng karangyaan, ng maayos na kalusugan, at ng kapayapaan. Nanawa ay makita. Hindi po ito superstitious, no? Ito ay bahagi nyo. Kaya napakala na yung pag-benediction. Hindi lang po sa turan. Hindi na kailangan natin ialay at basbasasan. Bahagi nyo doon. Magkaakibat yan. It becomes, tawagin natin yan, sacramental. Hindi lang po yung mga crucifix natin. Hindi lang po yung mga rosaryo natin. Ang sakramental. Ito pong mga prutas na ito, kapag binasbasan natin, ay pwede maging mga sakramental. Pagpapaalala na alin ng ating pag-ahandog ng may pagpapasalamat at pagtitiwala sa Diyos na nagnanais sa atin na makamit ang kaligtasan. Pagsayo. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng buhay at pinagmumula ng lahat ng mabuti. Nagpapasalamat kami sa iyo sa mga prutas ng lupa, bunga ng iyong paglikha at ng paggawa ng tao. Iniari namin sa iyo itong mga prutas na ito, yung mga sa aming mga tahanan, bilang pasasalamat sa mga biyayang aming tinanggap at bilang tanda ng aming pagtitiwala sa mga pagbabalang darating sa bagong taon. Pagpalain mo ang mga prutas na ito, Panginoon, upang maging tanda ng iyong kabutihan, paalala ng iyong tapat na pagkalinga, at paanyaya na ibahagi ang iyong biyaya sa mga nangangailangan. Sa pamagitan ng panalangin ni Maria na ng Diyos, na nagluwag ng pinagpalang bunga ng kanyang sinapupunan sa Jesus, nawa ang aming buhay ay mamunga rin ng pagmamahal at kapayapaan, kabutihan at pagkakawang-kawang, pananampalataya at pag-asa. Pagpalain mo lahat na namin ibahagi sa mga prutas na ito sa katawan at kaluluwa, at punuin mo ang aming mga tahanan ng iyong pagpapala ngayon at magpakailanman sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon.